Mapagpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Mga ka-Blessed, mag-check po tayo ng update natin ngayon dito po sa Bulacan. Yung ginagawa po natin dito, ka-Blessed, bahay po siya, hindi po siya daan. Papakita ko lang po sa inyo yung harapan po nung project na ginagawa po natin. So ito po yan. Rough road po siya dati, pero ngayon yan, malapit na pong masementohan yan yung harapan po ng project na ginagawa po natin. So ito po yung daan, rough road yan, pati dito rough road. Tapos yung pong project na ginagawa po natin is nandito. Ayan, so yung project po natin na dito sa Bulacan, retirement house po siya, retirement home po ng client po natin na nasa US. Yan, binabati po pala natin si Tita Sally. Ayan, nanonood po siya sigurado sa vlog po natin, sa update po natin sa project po natin dito sa Bulacan. So retirement house po ito. Alam ko by next year magre-retire na po si Tita Sally, yung client po natin. So pina-start niya po niya yung retirement house po niya. So from US, prefer pa rin po niya mag-retire dito po sa Pilipinas. Kaya yan po, pinapagawa na po niya yung retirement house po niya. So ito po yung property, napakaluwang po ng property ni Tita. So yan, vacant po yung dito, vacant po yung dito. I-adjust ko lang po yung camera para makita nyo. So vacant po yung dito. Tapos yung pong mismong bahay is nandito pa lang po siya sa portion na to. So itong buong area po na to, open lot po siya, open area. Tapos meron lang po tayong parking lot dito. Tapos ipakita ko po pala yung perspective ng project po natin dito. Hindi ko po siya napakita last vlog. So ito po siya. So yan, ganyan po yung magiging perspective ng ating project po dito. So, papansinin po natin, meron po siyang 2-car parking. Tapos meron po tayong porch sa may right side, papunta po sa ating main entrance. So yan po. Ayan, so check po natin yung actual. Ito naman po yung actual. So yung nakita po natin, dito po yung parking. Tapos yung porch po natin, nandito siya. So itong buong area na to hanggang dito sa may right side, ito po kasi property line yan, bakante po siya. So ngayon po, nasa structural pa rin po tayo. So tuloy-tuloy po yung trabaho po natin dito. So tumaas na po yung mga asintahan po natin. Papunta na po tayo sa beam ng bahay. So beam, tapos ilang asinta po, tapos magro-roofing na po. Medyo maulan pa rin po, may mga ilang araw po na umuulan, pero since naka-stay in po yung mga nagtatrabaho po dito, so papalipasin lang po yung ulan, tapos tuloy po ulit yung trabaho pag gumanda po yung panahon. Pero ngayon medyo makulimlim, pero salamat po sa Diyos, somehow po nakapagtrabaho pa rin po tayo. Tuloy-tuloy pa rin po yung yung trabaho ng mga boys dito. Naka-stay in po kasi sila dito since medyo malayo po siya sa Pampanga. More or less nasa 2 hours and a half po yung biyahe from Pampanga hanggang dito. So pasok po tayo sa bahay para makita po natin yung layout. So dito po yung porch natin na nakita nyo kanina. Tapos yung parking, dun po siya sa kabila. So dito po yung main door. Tapos meron po tayong corner window sa portion po na to. Check po natin. Sa pagpasok po dito sa ating main door, so ito po yung main door natin yan. So pagpasok, ito po yung magiging sala. So itong wall po na to, magiging TV wall po yan. So TV wall ng sala. And then yung pong area na to, yan, so pagpasok po natin, makita po natin agad yung sala. Tapos yung dining. So yung dining area po natin, nandito po siya. Tapos from our dining area, meron po tayong access dito. Sliding door. Tapos meron po tayong lanay dito sa gilid. Yan, so ito po yung lanay area po natin. Paglabas dito, so naka-covered pa rin po yun yung dito. Naka-polycarbonate po yun dito. Naka-covered para pag umuulan or mainit, may silong pa rin po tayo dito. And then naka-extend po yung portion na to. So naka-semento, naka-tiles po yan, naka-finish po siya. And then pabalik sa ating
dining area. And from our dining, yung pong kitchen naman po natin, if papasok tayo dito sa main door, hindi po siya makikita agad. So, ganito po siya. So, pagpasok, yung living area, so yung dining, dito po siya. And then, sa may left side portion po, ayan, dito naman po yung kitchen area po natin. Ayan, so kitchen area. So, letter L po niyan yung pong countertop po natin dito, letter L. Tapos meron po tayong center island po dito, center island. And then meron po tayong access dito, meron po tayong door dito, and this will lead us to our auxiliary kitchen. Meron po tayong auxiliary kitchen po dito, naka-cover din po yun dito, naka-finish din po siya. So connecting po siya. So yun po kasi parking natin, dito siya sa side. So parking, tapos naka-covered po yun dito, covered parking, covered din po yung auxiliary kitchen natin. Then meron po tayong access dito, papasok sa ating formal kitchen. So ito po yung formal kitchen po natin. Tapos itong window po na ito, lalagyan po natin, gagawin po natin full size window para kitang-kita po yung view po natin from our formal kitchen papunta po sa ating parking lot. Yan, so okay na po tayo. Nakita po natin yung living, yung dining, yung kitchen, and then yung mga rooms po natin, ka-blessed, medyo nakatago po sila. Hindi po siya agad makikita pagpasok sa bahay. So, meron po tayong hallway dito. So, pagpasok sa ating hallway, yan, para ma-imagine nyo po yung layout ng bahay. So, pagpasok sa ating hallway, yung pong door na makikita natin dito, door po ito ng ating master's bedroom. Pasok po tayo sa ating master's bedroom. So, ito po yung space po natin. So, mayroon po tayong dalawang window magkabilaan. So, yung bed po niyan, dito po siya. So, king size bed, kasya po siya dito. King size bed. Tapos, another window po dito. And then, yung pong TV wall po niyan natin. Dito po siya. TV wall. Then, papasok po tayo dito. Yan, sa ating wardrobe area. Tapos, yung sa ating bathroom. So, hindi na po tayo makakapasok. Nagtatrabaho po yung mga boys. Naglalagay na po tayo ng door jamb. So, wardrobe, tapos yung pong kitchen. I mean yung master's bathroom, yan, sa dulo po siya. And from our master's bedroom, yan, meron po tayong another door po dito. Yan, ito po yung bedroom 2. Yan, bedroom 2. Tapos yung po bedroom 3. Yan, same layout po siya sa masters, pero wala po siyang banyo. So dito po yung bed, tapos dalawang awning window, tapos regular window, tapos yung TV wall dito po siya. Tapos ito naman po yung common CR po natin. Common CR para po sa dalawang kwarto. Yan, so meron po tayong mini hallway po dito. Yan, from our bedrooms, yan, palabas po sa ating living area. Ito naman po yung space po natin sa labas. So ito yung parking area po natin. So flash ko po ulit yung perspective. So yan, ito po yung portion natin yan. So parking. Tapos ito po yung sinasabi ko kanina. So naka-cover po yung parking po natin. Tapos itong portion na to, ito po sa may left side po ng bahay. So itong portion po na to, ito po yung magiging auxiliary kitchen po natin. So meron po tayong roof niyan dito. So na-extend din po siya. So connecting po siya. So from parking, tapos papunta sa ating formal kitchen. Ayan, meron, naka-covered po siya. Tapos meron po tayong lababo niyan dito para sa ating auxiliary kitchen. So dito sa portion na to. And then parking area. Ayan, tapos yung pong buong area na to, ayan, bakante po siya. So doon po yung porch. Tapos meron pa po tayong space dito sa left side po ng bahay. So in the future, if gusto nyo gawing garden, itong portion na to, yan, pwede rin po siya kapagawa ng garden. Tapos yung dalawang window po na to, yung po dalawang bedroom yan sa left side.
check naman natin yung sa kabilang side po ng bahay. So yung pong setback po natin dito mas maluwang po siya since meron po tayong auxiliary kitchen dito, mas niluwangan po natin. Tapos dito sa kabilang side, yan, meron pa rin po tayong space. Yan, meron pa rin po tayong setback po dito. Ito yung access po natin sa ating lanay. Ito po yung sliding door po kanina sa ating dining area. So yan, naka-cover po nyo yun dito. Tapos dito po yung sliding, dining, and then yan, open space po yun dito. Yan, open space, tapos ito po yung masters. Pati po sa likod ka blessed, meron po tayong setback. Nasa 2 meters po yung setback po natin dito sa may likuran. Yan. Yan, meron po tayong extra space po dito. Yan, tapos ito pong bakod na to, ano po siya, pinabakod na po siya ng client po natin. So bago po tayo magtrabaho dito, yan, nakabakod na po yun dito. Pero i-finish po niyan natin yun dito before po matapos yung bahay, para at least mag-match po yung finish po ng bahay sa finish po ng ating bakod. Yan, pati po yung sa harapan niyan. So papansin po natin yung sa harapan, wala pa po siyang bakod. Reason why hindi pa po siya pinalagyan ng bakod, para po yung design ng bakod po natin sa harapan, yan, mag-match po siya sa bahay. So wala pa po siyang concrete fence dito. Yan, check po natin siya. Yan, open pa po yun dito. Open space pa rin. Yan, so babakuran po natin yan. Ito po yung property line. Yan, ito na po yung dulo ng property line. Papabakuran po natin yan hanggang dito sa gilid. Yan, so most likely po baka by next week, yan, ano na po, mabuhusan na po yung dito. Kasi meron na po siyang, yan, meron na po concrete dito. So tuloy-tuloy yan hanggang dito. Hanggang dun sa may kabilang side. May portion dito na sementohan na rin. Mga ka-blessed, yan po muna yung pinakahuling update po natin dito po sa site po natin sa Bulacan. Maraming salamat po for tuning in sa ating pong vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.